kami sa inyo at nagpapasalamat sa buong layang ibinigay niyo sa amin para po kami makapagpahayag ng aming pag-ibig sa inyo at pasasalamat. Nawa, Panginoon, nalugod po kayo sa aming pagsamba at dalangin po namin na patuloy po kayong kumilo sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahero, ang kapangyarihan niyo po ay mapasa kanya. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po naming makita ang liwanag ng pag-ibig ninyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong dalangin namin. Luke 11:1. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. The how in the Lord's Prayer. Dear God, we thank you for prayer. We thank you for the power of prayer. And now open our eyes to more insights and understanding into the dynamics, the power of prayer. Kayo, Panginoon, ang siyang naglinis sa amin. Restore us, O Father, and may we see your face. May we hold your hand, and may we hear your voice. Teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. How to pray. A very important how to really understand. Lumapit ang mga alagad ni Jesus sa kanya, tinanong, turuan niyo po kaming manalangin. Samantalang sila'y mga alagad na. At sila'y lumaki sa isang napaka-religyoso at madalanginin na lipunan, pero tinanggap nila ang katotohanan hindi pa sila talaga marunong magdasal o kaya ay mayroon pa silang mga dapat matutunan. Matthew 6:5, sagot sa kanila ni Jesus, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pag nananalangin, nakikita ng iba at napupuri, nasasabing, wow, madalanginin siya, banal siya, ang galing-galing niyang tao. Yun na ang gantimpala, yung papuri ng tao. Wala nang dapat asahan pang ibang gantimpala galing sa Diyos. At malinaw na sinasabi ni Jesus sa panalangin, do not pray for show, for public display, for performance. Huwag gawing arte, pakitang tao, pampa-impress ang pananalangin. Hindi ito dapat ginaganon. At sa pagpapatuloy, Matthew 6:6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Dinagdagan pa ni Jesus ang katuruan sa pananalangin, dapat wala kang nakikita sa pagdadasal. Walang visual aid. Hindi kailangan may tinititigan, may hinahawakan, may hinihipo. Wala ka dapat nakikita. Sapagkat ang Ama sa langit ay invisible. In other words, do not limit your prayer with the visual, with what is seen. Pag may nakikita ka kasi, malilimitahan ka na. Tulad ng tula, pag sinasabi ng tula na napakaganda ng bundok, wala ka nakikitang drawing, may imagine mo na yun, magagandahan ka. Pero pag may drawings, hindi naman mukhang realistic, ay pangit ang kulay, pangit ang shape, malilimita ka pag mayroon ka pa nakikita. Sabi, God, who is unseen, will reward you for praying in that way. So pray in private. Kabaligtaran nung unang sinabing huwag kayo mananalangin para makita, para kayo hangaan, para i-display, sinabi niya, magkulong kayo sa inyong silid o anong mang katumbas nito. Basta ang mahalaga, hindi kayo nakikita at hindi kayo nagpapakita para manalangin. Enter in an unseen, transcendent state. Kung ikay nag-iisa, wala kang performance. Hindi ka concerned na tama ang iyong posture, tama ang iyong damit, tama ang iyong sasabihin, tama ang iyong words, na hindi sobrang haba, hindi sobrang iksi na yung panalangin. Kasi nag-iisa ka, wala kang pinakikisamahan, wala kang limitasyon. At yun, ang paraan ng pananalangin na may nararating.
private, formless, alone time audience with God is rewarded with the divine presence and visitation. Yun nagkakasarilinan kayo ng Diyos. Yun ang potential na pwedeng dalawin, dapuan ng kanyang Espiritu. Parang kung meron ka ring mahal sa buhay, mahalaga siya sa'yo, gusto mo, pag nag-uusap kayo ng masinsinan, kayo lang. Walang iba. Kung kayo lang nag-uusap, madali magkasunduan, pwede ka magpakumbaba, hindi ka nahihiya sa makakakita sa'yo, hindi mo kailangang magyabang kasi wala kang dapat i-impress. Kaya, alone with the Lord, in private, not seen by others. Private, formless, alone time audience with God is rewarded with spiritual experience. Kailangan, pag nananalangin, may spiritual experience. May nararamdaman, may nangyayaring, alam mong higit sa pangkaraniwang pangyayari. And it can happen only when the Spirit of the Lord really visits. Because you are praying alone in a private audience with God. And of course, it is rewarded with favor. Kaya si Daniel, kung nagdadasal siya, mag-isa lang. Meron pa siyang practice na pumupunta siya sa may mataas na bahagi ng bahay, binubuksan ng bintana, nakaharap sa Jerusalem. Of course, it was a private cultural practice. It doesn't always have to be na nakaharap ka sa isang direksyon kasi ang Diyos naman ay nasa lahat ng direksyon. Pero dahil sila Daniel noon ay exiles in a foreign land, they felt better praying facing towards Jerusalem because they wanted to go home to that city after their exile. Daniel 6:10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Ipinagbawal ng hari noon na sumakop sa kanila manalangin, pero patuloy siyang nanalangin. But the point that we are trying to look at right now is that that prayer was very private. He was doing a private prayer. Matthew 6:7-8. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, sabi ng Panginoon. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. So dito inihalin tulad na naman, hindi na lang sa mga Pharisees na mahilig mag-display ng prayer, kundi now sa mga Gentiles, those who were outside the religion of Israel, considered by many as ungodly in the context of their cultural definition of Gentiles. At sasabi ni Jesus, huwag nyo silang tutularan, pahabaan, palakasan, pagandahan ng dasal. So niya, akala nila, madidinig sila kung mahaba, kung madrama, kung maarte, kung may formula. Sabi ganoon, hindi ganoon ang Diyos. Sa katunayan, bago pa man kayo magdasal, alam na niya kung anong kailangan nyo. So, huwag niyong gawing shopping list ang prayer. Do not pray to inform God. Alam na niya ang kailangan nyo. Diyos ko, nasa ospital po ang nanay ko. Alam ko na, sabi ng Diyos. O operahan po ang anak ko. Alam ko na rin. May pangangailangan po kami. Alam ko na. Bakit mo ini-inform ang God? Alam na niya. Ito yung mga maraming masyadong mga words. So sabi, paano yun? Ano pa sasabihin ko sa Diyos kung alam na pala niya? Ang mahalagang ma-appreciate dito mga kapatid is do not weigh down, do not encumber, do not vulgarize, do not limit prayer with many words. In fact, do not limit prayer with words. Words limit you. You might use the wrong words. You might not use the exact word, and therefore it was going to pollute your prayer. Kahit sa pag-uusap, di ba? Pag hindi ka napaka-eloquent, hindi ka magaling sa vocabulary, hindi ka magaling sa grammar, pag nagsalita ka, malamang lalo ka hindi maintindihan. Lalong magkaroon ng hidwaan dahil sa choice of words. And words are the problems in public prayer. Kaya hindi ina-encourage ni Jesus yung public prayer tulad ng pag-encourage niya sa private prayer.
Hindi niya ipinagbawal at hindi niya sinabing masama. Yung mga Christians kasi later on were devoting themselves to praying together. Maybe they found solace, they found comfort in one another. When the Lord died and resurrected, sila na lang naiwan. Mas minamabuti lang magsama-sama kahit sa panalangin because of their need. The emotional, the spiritual need, and the need for security. But Jesus himself encouraged private, quiet, alone time with God kind of prayer. Because words are problems in public prayer. Vocabulary, delivery, understanding, and even agreement. Sometimes may naglilid ng prayer, hindi ka agree sa sinasabi niya. How can you say amen? How can you be in one spirit with the person? Sometimes kung critical ka pa sa grammar, pati yung pronunciation, nakakaabala sa'yo pag nadidinig mo pinopronounce niya yung kami nga po sa Philippines, gusto na po namin kumain ng egg pie. Minsan naaabala ka dahil ano ba itong pinagsasasabihin ng speaker? So, words become limitations. Kaya sabi ni Lord, huwag mong damihan ng mga salita. Hindi nadadaan yan sa mga salita. Alone prayer could be wordless. Pag nag-iisa ka na, hindi mo na kailangan correct grammar, hindi mo na kailangan sabihin lahat, kasi nagkakaintindihan na kayo ng Diyos sa isip pa lang. Alone prayer could be transcendent and could be done in another dimension. Nasa isang kisap mata, pwede kang magsabi ng 10 volumes or 10 paragraphs kung hindi mo dinadaan sa words. Kasi timeless yung thought. Wordless, transcendent prayer is timeless. It transcends the normal delivery that you would need if you were using words. Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So yung mga atungal, ungol-ungol, hikbi-hikbi, nagkakaintindihan kayo ng Diyos. It's beyond words. At marami ka talagang nasasabi. Talaga namang marami tayo kahit sa kapwa-tao, yung beyond words. Mayroon lang sinabi niya, mag-aaral po ako, magla-library po ako, mami. Sabi, wordless yun, pero nagkaintindihan na kayo. Hindi po talaga magla-library ako. Mga ganyan-ganyan mga sound. So, if you share the same cultural symbols for the same ideas, then you'll be able to decode and decipher the symbol or the symbolic language. So, dapat nakaka-develop tayo ng spiritual language with God. At yung mga iba na mahilig mag-speak in tongues, yes, do that alone, not in the company of others. Because pag may kasama ka, you should understand each other so that you can be united. But nobody will stop you from doing it if you're alone. When nobody would be bothered and nobody needs to understand what you are saying. So napakahalaga, kahit doon sa Pentecost, yung tinatawag na Day of Pentecost, when the Spirit came on each one, everybody was speaking in tongues, pero kanya-kanya sila na sinasabi dahil hindi naman sila nag-uusap-usap nun. It was a very dramatic, one-time, big-time event that is not supposed to be replicated every time there is a gathering. But yes, it was very private, even though they were speaking in words that could not be understood by others. Kaya akala ng mga kababayan nila, mga lasing sila eh. Kasi ang mga sinasabi nila mga salita, hindi naiintindihan ng ordinary vocabulary. It was a spiritual language. It has its own place. If you develop that, fine. But it should be in private practice. Hindi yung parang second-class Christian ka lang pag hindi ka nagtatangs na wala. Kaya mag-iimbento ka tuloy kung anong pinagsasasabi mo para lang in ka. It becomes a performance. And that's what Jesus says. Hindi ka dapat nagpe-perform. Pag nagpe-pray, dapat mag-isa ka na lang. So you are not compelled to please your audience. Kaya itong si Hannah, sa sobrang taimtim ng dasal, 1 Samuel 1:13, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Tulad ng napagkamalan yung mga disciples ni Jesus nung Day of Pentecost na mga lasing. So yung pala talagang na dadala sa panalangin, sa tingin ng outsider ay parang lasing. Kaya dapat gawin mo mag-isa para walang ma-offend.
para hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Yun naman ay kung dadapuan ka ng ganung uri ng Espiritu. But, suffice to say, Jesus prayed mostly alone. Beyond words. Hindi nag-organize si Jesus ng any prayer rally. Lalo na ang dami-dami nyo, punong-puno yung Luneta, punong-puno yung Quezon Memorial Circle, pagkarami-rami, walang inorganize si Jesus na ganun. Ang in-encourage niya, manalangin kayo mag-isa. At yung mga malalaki mga rally, it can so easily turn into a political statement. If a religious group would like to impress whoever they like to impress with numbers, tatawag sila kunwari ng prayer rally, pero actually political yun. Ang dami-daming mga prayer rally kunwari, ginagamit ng mga relihiyon to advance and to flex their muscles para ipakita kung kanino man gusto nila ipakita that they have the numbers. Kaya kunwari, hindi naman talaga nakakapagdasal. May 10 mag-o-opening prayer, may 15 magko-closing prayer kasi lahat ng mga VIP doon ng mga leader dapat pasampahin sa stage at kailangan magdasal sila. Hindi bali na paulit-ulit na lang ang sinasabi nilang lahat. So hindi talaga nakaka-bless. Kaya naintindihan ni Jesus. Although it is not impossible to be blessed in a big gathering, but it is difficult. Kasi susunod ka sa agenda ng iba. Ito pong ipagpe-pray natin. Sa alas 9, ipagpe-pray po natin ang Mindanao. Sa alas 10, ang Luzon. Sa ganito, ang Visayas. Organized masyado, controlled masyado, and controlled by the prayer leader. Hindi madaling magkaroon ng spiritual experience. Unless you belong to the type of people na gusto nyo yung mob feeling. That you feel good when you are with everybody else doing something together. But some people are very individual in their makeup that they will not be blessed that way. Mas bagay sa kanila, private prayer. Mark 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Tapos maraming Christians ngayon, ang accomplishment nila pag may prayer rally ay padamihan ng tao. Di ba? Ang daming dumalo, milyon-milyon, kaya pati bilang dinadaya para lumaki, padded. Kasi nga meron silang gustong ipalabas na ang dami nila, ang lakas nila. Therefore, dapat sumunod sa kanila ang sino mang gusto nilang pasunurin. It's a show of force. And it is not the Jesus style. So dapat inuuri natin yan. When you are showing muscle, when you are showing force, bakit? Anong gusto mo mangyari? May mga taong gusto mong makontrol, pasunurin, impresin? It is not the Jesus way. Mark 6:45-47. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida. Sa kabilang ibayo, yun ang lawak. Habang pinapauwi naman niya ang mga tao. So yung mga disciples ni Jesus, pinaalis niya. Yung mga tao, pinaalis din niya. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Mag-isa. Hindi niya sinabi sa mga tao, mag-pray muna tayong lahat bago kayo umalis. Although it would have not been bad, but that was not the Jesus style. That style developed later. It was developed by leaders of the church to address whatever needs the church had at the moment. But that was not the way Jesus prayed. He prayed alone. And because He is Lord. Because in Him the fullness of the deity lived in bodily form. Because He was given the name that is above every name. It is incumbent of us to learn from Jesus. To learn that style of prayer. Although you may want to enjoy public prayer, do that, but do not neglect private prayer. Because that was the kind of prayer that Jesus modeled. Verse 47, pagsapit ng gabi, nasa laot ng bangka, habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang. May mga magagandang nangyayari sa isang mananampalataya pag siya'y nag-iisa. May panahon siya dapat nakasama ang mga kapatid at may panahong Panginoon lang ang bukod tanging kasama. In these moments of aloneness with God, wonderful things can happen. So never neglect your alone time with God. Yung walang agenda, yung walang plano, yung mananahimik ka, pakikinggan mo ang tinig ng Panginoon, magpapahayag ka rin sa Panginoon, even beyond words, and even with words. There's no problem with words, except that
Do not turn it into a performance and do not be encumbered by the technicalities of language. Pero napakahalaga yung may alone time ka sa Panginoon. Pero yung mag-devotion ka na, may guide ka pa, may binibasa ka pang guide na ganun, may filling the blanks pa, hindi alone time yun, kasama mo yung gumawa ng guide. Kasama mo kung sino man yung gumawa ng devotional guide na yun. Kayong dalawa at ang Panginoon, tatlo na kayo nun. Kung nakakatulong sa iyo, maganda, pero ang dapat ma-develop ng bawat isa, really being with God alone. Yung ang isip mo halos ay bakante para mapuno ng gustong ilaman ng Panginoon. Hindi punong-puno ng agenda, nakalista yung mga ipagpe-pray mo, nakaschedule ng lahat. May advantage yun, pero hindi ka dapat malimit sa ganun lamang na uri ng panalangin. Private, personal, honest is pure prayer. Now, public, social prayer can become political. It can even be commercialized. Pwede ka rin mabless. Pero pag-ingatan, dahil mas malaki ang tendency na malibang ka at mag-perform. O kaya ay sumunod sa isang performer at mawala ang Diyos sa equation. Matthew 6:9-13. Sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mas malinaw nga yung Tagalog kasi sa English, lead us not into temptation. As if it is God who leads you into temptation. Pero yung Tagalog translation, mas faithful sa Greek. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Itong Matthew 6:9-13 ay buong-buong kasiyahang diniscuss natin kaninang first service. At hindi ko na uulitin yun. You can get a copy. Kasi complementary itong pangalawang message natin. Kanina, the what in prayer, at ngayon, the how in prayer. So do not pray to inform God about, and do not just ask for your needs. Ang prayer kasi na baluktot ang kahulugan, puro request, puro hingi, at puro utos. Diyos ko, gawin mo po ito. Diyos ko, gawin mo po yun. Diyos ko, puro utos sa Diyos ang ginagawa natin sa prayer. At naging gano'n na lamang ang nakasanayan nating klase ng prayer. Kaya kung minsan, kahit 30 taon ka ng pray, wala kang spiritual experience. Wala ka malang naramdaman na niyakap ka ng Espiritu, dinapuan ka ng presensya ng Diyos, mayroon kang naramdaman kakaiba man lang. Kasi shopping list ang prayer. Sa katotohanan, kahit ni isa, kahit hindi mo pahingin, alam na ng Diyos. Prayer is also for thanksgiving and adoration. In fact, it should be more for that. Pasalamat kaysa hingi ng hingi. There is a very ever-increasing body of knowledge, very tantalizing, being collected by science. Ang dami na ngayon na ginagawa mga studies, no? Yung mga scientists that study the mind, mga espesyalista sa isip, at sinusukat nila yung nangyayaring activity, chemical changes, electrical activity, and even the changes in the shape of the brain when people are praying, when people are thinking, when people have feelings and emotions. At isa sa patuloy na parami ng ebidensyang napapatunayan nila, prayer changes the shape of the brain. That is the specific. The general truth that they are discovering is that your thoughts shape your brain. It's not the other way around that your brain shapes your thoughts. Your thoughts shape your brain. So kung ano-anong lagi mong iniisip, nagiging gano'n ang korte ng utak mo. Kung isip ka ng isip ng nakakatakot, nagiging matatakotin ka. Kung isip ka ng isip ng mga pangangailangan, ng mga dilubyo, nagiging matatakotin ka. Kung isip ka ng isip ng mga hingi ng hingi, nagiging materialistic ka. Kasi yung iniisip mo, sineshape yung brain mo. At pag na-shape na yung brain mo sa ganon na lahat ang thoughts na lalabas doon. Kaya ang itinuturo sa atin, maging mapagpasalamat.
Bakit? Pagpasalamat ka ng pasalamat, yung shape ng utak mo nagiging makontento. Tinuturo sa atin magpatawad kasi pag magiging mapagpatawad ka, ang nagiging shape ng utak mo, payapa, maibigin. Pero kung lagi pinapanalangin mo yung mga kalabang ko po, bigyan ako ng chance sa patunayan ng sarili ko, matalo ko po sila, maibisto ko sila, bla bla bla. Ang nagiging shape ng utak mo malupit, magagalitin, at madaling ma-offend. Kaya itinuturo sa atin, mag-pray kayo ng mga tahimik, payapa, mapagpatawad. Kasi pag laging gano'n ang laman ng prayer mo, yung shape ng brain mo, naiiba rin. Yung pala yung sinasabing, change me, O God. Hindi magic, papalitan ng Diyos ang ugali mo, papalitan ng Diyos ang asal mo, kundi kada dasal mo, yung dinadasal mo, magiging shape ng utak mo. And this is science. Very interesting. Neurology is very interesting. The brain is the last frontier. Kahit marating mo lahat ng mga planeta, ang kailangan marating mo yung loob ng utak mo, ano bang laman yan? Paano nga ba yan umaandar? Because among all the body organs, it is in the brain where God can reside. The brain can be God's kingdom. When God's thoughts become your thoughts, and the teachings of God become your natural instinct, you become an extension of God's kingdom. Thy kingdom come into where? Into my mind, into my brain. Thy will be done. Because when my brain is aligned with your thought, I will do what you will. And therefore, your will be done. So pati prayer, mahalaga. Anong pinagpe-pray mo? Pag lagi bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito, lagi ang laman ng utak mo manghingi. At ang utak na hingi ng hingi, ibig sabihin lang ay hindi siya kontento, ang dami niyang kailangan, ang dami niyang hinihingi. Kaya lagi mong makikita kung ano yung wala at lalo kang lalong hindi makukontento. Kaya hindi naman kung madalanginin, payapa ang isip eh. Depende kung ano ang pinagpe-pray. At dyan tayo dapat maging mapagbantay. Because the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. And we must redefine temptation. Kasi sa atin ang temptation, isang magandang babae o magandang lalaki o sigarilyo o alak o kotse. The greatest temptation is to think apart from the thought patterns that God would like us to think through. The greatest pattern, the greatest temptation is mawalay tayo sa Diyos sa ating isip, na mag-isip tayo, hindi katulad ng Diyos, kabaligtaran pa nga ng Diyos. Pag yung ating iniisip at ang thoughts ng God ay nagkasundo, doon tayo pinamumugaran ng Espiritu ng Diyos, we become the kingdom of God. Kaya dapat mapagpasalamat. Pagpasalamat ka ng pasalamat, nagiging talagang kontento ka. Pero pag reklamo ka ng reklamo, lalong hindi ka makokontento. So alin doon ang impyerno at alin doon ang langit? Yung kontento ka o yung hindi ka kontento? So you can have heaven or hell in your mind with the way you think. 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Pagka nagpapasalamat ka, kahit kung minsan, nagpapasalamat ka sa host at pinakain ka, pero hindi ka naman talaga sobrang nasasarapan, pero pasalamat ka pa rin ng pasalamat, naiiba yung shape ng brain mo, mamaya nasasarapan ka na rin sa ipinapakain niya. Kasi nagpapasalamat ka eh. Your thoughts shape your brain. Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Yung naging habit na magpasalamat at natuto talagang makitang dapat at maganda magpasalamat, yun ang taong masaya. Yun ang tao na makakasabing, nakatira sa akin ang Espiritu ng Diyos kasi ako ay masaya. So, pray for your mind to be the kingdom of God. For your mind to be the realm of God. Yun ang magandang ipag-pray. Pray for your mind to be changed by your obedience to God. Pag yung isip mo, na kondisyon mo, na pasunod mong sumunod sa Diyos, hanggang ito ay maging action, kauulit mo ng action na yan ay magiging habit. At pag patuloy kang nagpaulit-ulit ng habit, yan ay nagiging character.
it becomes you. So your thought becomes action, becomes habit, becomes behavior, it becomes character. So you begin with the thought. And prayer is an activity of the mind. Call it the spirit, call it the heart. But it is a mental, intellectual, spiritual activity. Kaya ang sabi sa Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Through and by the exercise of prayer. At yan ang nawawala sa maraming Christian congregations, yung true prayer. Ang nafo-focus yung corporate activity, which is not bad. In fact, it is good. Corporate activity like singing together, reading verses together, listening together, pero kulang na kulang yung private prayer. Dito sa atin, meron tayo dyan na garden, prayer garden. Gaano karami na kaya sa inyo ang nakatungtong doon? I'm sure maraming nakatungtong sa Tiangge. No? Sa mga kainan dyan ng mga kung ano-anong masasarap na merienda. Pero sa kabilang section, prayer garden yun eh. Yung dinesign yan para pupunta kayo doon, mananahimik kayo mag-pray. Kung a-attend kayo ng 10:30 worship, nandiyan na kayo ng 10 halimbawa, 9:30 nananalangin lang kayo dyan sa halamanan na may ihip-ihip na sariwang hangin mula sa mga estero, dagat ng Maynila. Diba yung nananahimik ka, pero wala. Nagmamadali yung mga tao para umattend lang ng mga kantahan. Yung iba pa nga ayaw ng kantahan, gusto message lang, kaya tapos na yung kantahan bago dumating, time na time yun. Ano? Yung pinipili talaga kung anong gustong attend, parang menu sa restaurant, ito gusto ko, ito ayaw ko, ganon. Pero dinedesign yan para buo yung experience. And we encourage you to spend time in prayer. Granting that you could not do it during the busy weekday, kaya meron tayong gardens for prayer. Pero kung magagawa nyo yan sa ibang lugar, di lalong mabuti kahit hindi nyo nagawin dito. Pero huwag kayong pumayag na dumadaan ng isang linggo na wala kayong private time with the Lord, na hindi nagmamadali. Cellphone nga kailangan i-charge, di ba? Nalolobat. Lalo ang espiritu. Nalolobat yan pag wala kayong charging private time with the Lord. Yun ang mahalagang natatanggal. Kasi akala ng mga tao, pag present sila sa mga activities, okay na sila. You need private time with the Lord. Kahit walang agenda, just be there, kneel there, sit there, stand there, whatever posture, and be alone with God. Be still and know that I am God, sabi niya. At siya ay magpapakilala, magpapahiwatig kung binibigyan ng puwang. You've got to give God space. Matthew 6:14-15, sa pagpapatuloy ng pagtuturo ni Jesus ng panalangin, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So pray for your mind, your heart to be forgiving. And realize this by practice. Isa yun dapat. Ang central theme ng pagtuturo ni Jesus ng prayer is forgiveness. That you appreciate that you are forgiven, and because of that, you forgive. So, because prayer could be done without words, when you are forgiving others, you are actually praying. When you are being forgiven, you actually benefit from somebody else's prayer. Pagka ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, dasal yun without words. Kaya itinuturo sa atin, pray without ceasing. How can you pray without ceasing if prayer was always with words? But a lifestyle of kindness, a lifestyle of goodness, even devoid of verbal prayer, is a life of prayer. Because your movement, your action, your good thoughts are prayers as far as God is concerned. So hindi dapat laging verbal, outward, ceremonial, memorized, ritualistic prayer. Sabi sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.
So when you're always forgiving, your threshold for pain increases, that you are not easily hurt. Pero pag hindi ka nagpapatawad, lalo't naghihiganti ka, kaya tinuturuan tayong huwag maghihiganti, lalo ka nagiging maramdamin, lalo kang nagiging madaling masaktan, at lalo ka uling maghihiganti, and the cycle will bring you down to your lowest level of spirituality. May mga dahilan niyang itinuturo sa atin. Hindi laging sinasabi, kaya ka tinuturoan mag-pray, tinuturoan maging mabait, magbigay. May mga dahilan yun. All those actions change the shape of our brain. And a brain that is changed and reshaped according to the mold of our God is a brain that is the kingdom of God. And therefore, this is the person who will know and experience heaven here on earth. The kingdom of God is a world of forgiveness and forgiving. Di ba ang prayer, thy kingdom come, tas biglang forgiveness ang topic? Therefore, the kingdom of God is a kingdom of forgiveness and forgiving. Matthew 18:21-22, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother and sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. According to the tradition of Israel, you should forgive 3 times. After that, pwedeng hindi na. Peter was trying to be very impressive. Sabi niya, I will forgive not 3 and not times 2, which is 6, but times 2 plus 1, 7. Ba, sobra-sobra na yan. Sabi niya, 7 beses po ba ako magpapatawad? Siyempre, kaka-impress na yan. Sabi niya, no, masyado konti. 77 times. At hindi yun kung ano man ang 77 times. Kung ano man yun, 490 ba yun or whatever. No. 7 is a symbol of perfection. So Jesus was saying, never stop forgiving. The kingdom of God is about non-stop forgiveness. Ang hirap naman po, Lord. Ganun din yun. Nabe-benefit mo rin yun kasi ikaw din recipient ng forgiveness na yun. Do not burn the bridge over which you too must pass. Because when you don't forgive, you don't get forgiven. When you forgive, you get forgiven. Kaya the Christian fellowship is a fellowship of people who forgive each other. Not who judge each other, who punish each other. No, it's a community of people who are forgiven by God, forgiven by others, and forgiving others. And when that happens, it is a prayerful community. Hindi yung pray ng pray tapos ang sungit, pray ng pray tapos nagdadamdam, nagtatanim ng sama ng loob. Hindi prayer yun, sayang lang yung oras. Yun ang sinasabi ni Lord. Huwag niyong gayahin yung mga hentil na yan, pray ng pray with words. Kala nila nadadaan sa words yan. Lifestyle dapat yan. The kingdom of God is a world of forgiven and forgiving people. Luke 17:3-4, if your brother or sister sins against you, rebuke them. But remember, if they sin against you, not against others, or against kung ano-ano, you, sinaktan ka, nasaktan ka, na-offend ka niya, personally, you can go to the person and say, I was hurt. And we've got to settle this so that I will not continue to hurt and then sin. And you will not continue to sin because you're hurting me. So we have to settle this. But it's private. Hindi yung re-rebuke nyo, ang dami-dami nyo, papahiyain nyo. Hindi ganun. Sabi niya, if your brother sins against you, you rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Can you imagine how relaxing it is pagka naging habit natin yun? To the point na may gumagawa na ng mali, naturally, magkakamali siya, ganyan talaga lagi yan. Then matatawa na lang kayo. Di relaxed. Hindi, 7 times pa na ginawa sa akin to. 7.5 pala. Compute ka ng compute, kwenta ka ng kwenta, siguradong tatanda ka agad. Mamimiserable ang buhay mo at magiging masama ang iyong ugali. So how do you pray according to Jesus? Be alone with God. Not to discount group prayer. You may continue to do group prayer, but do not neglect to be alone with God. Para balance.
And do not be full of and limited by words. Nire-review lang natin. Huwag nyo na isulat ulit. Naisulat nyo na yan. Do not inform God, especially about your needs and wants. Do not turn prayer into a give me marathon. Give me, give me, give me. Alam na yun ng Diyos. Instead, kung, ano po, pagpe-pray ko, manahimik ka dyan and let God set the agenda. Be still and know that I am God. At kung gusto mo talagang lagyan ng agenda, magpasalamat ka. Magpuri ka ng magpuri. Walang katapusang listahan ng pasalamat at papuri, hindi na mga hingi. Again, kahihingi, magiging materialistic lang yung brain mo. Kapapasalamat, magiging kontento. Remember, what you think of, what you pray, shapes your brain. And allow God's kingdom to reign in your heart and in your mind. Wala yan sa drama at ingay. Nasa tahimik na pakikipag-ulayaw sa Diyos. 1 Kings 19:11-12. Ganito ko ang sagot sa kanya ng Diyos. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit, wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. At doon, nandoon si Yahweh. Ano ipinapakitang lesson dito? Hindi dinadaan ng Diyos sa drama, sa ingay, sa performance. Makakaulayaw mo ang Diyos if you will be quiet enough to hear your mind think. Na ang pagkausap sa iyo ng Diyos ay hindi dinadaan sa yanig, sa lindol, sa kidlat, sa sabog, paanas, pabulong, tahimik. At sino ang makakarinig ng tahimik na tinig ng Diyos? Yung nananahimik. Yung pinapayapa ang sarili, yung kalmado, yung may oras, walang agenda, maririnig mo ang banayad na tinig ng Diyos. May ilang uri ng mga direktor sa tanghalan. Merong sigaw ng sigaw, talaga ang boses niya, pumapailang lang para siya pakinggan. Pero ang mga big time directors, pag nagbibigay ng instruction, ang hina, paanas, para ka makinig. Hindi niya kailangang daanin sa bulyaw kasi secure siya na pag hininaan niya ang kanyang boses, papakinggan pa rin siya. At ganun ang Diyos makipag-usap. So change the shape of your mind. In fact, change your mind by hearing the voice of God through agenda-free prayer. Through quiet spiritual meditation. And through oneness with God, with the God in quiet stillness. Tahimik. Mga kapatid, kung ginagawa nyo ito maganda, pero kung hindi, balikan. Return to your first love of devotion, of meditation. Doon may nangyayaring malalaking bagay. Yung parang walang nangyayari. Ganon ang pagkilos ng Diyos. Psalm 1:1-3, Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Hindi yung laging maingay, laging nakikipagtalo. Those who meditate. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Whatever they do prospers. Yun daw ang nagiging matagumpay, yung nananahimik, nagme-meditate. Because as you think, as you pray, you become.
remember, your prayer will shape your brain. So you had better watch how you pray and what you pray for. And it applies in every intellectual activity. Ang lagi mong iniisip, magiging ikaw yon. Kaya pag lagi kang nanonood ng mga horror movie, nagiging matatakotin ka. Pagka lagi ka halimbawang nagda-drugs, nagiging addicted ka and you want more of it. Pag lagi kang nag-i-indulge sa mga pornography at mga kung anong mga makalupa na mga activity, lalo kang nalululong. Pagka mahilig ka sa bag, lalong parami ang bag mo. Siyempre. Pagka ang hilig mong makipagchismisan, parami ang friends mong chismosa. Pagka mahilig kang uminom, parami ang mga kabarkado mong palainom. Kasi kung anong iniisip mo, gagawin mo, and birds of a feather flock together. Your thoughts, your prayers become you. Lord, bakit hindi po ako nag-change? Bakit hindi nag-change ang anak ko? Bakit hindi nag-change ang asawa ko? Eh, nag-change ba ng thought? It all begins and ends with the thought. Yan ang binabantayan. The battle is not in the heavens, it's not in the valleys, it's not on mountaintops. The battle is in the mind. In the mind, you lose or you win. You become victorious or a sorry loser. Let your mind be the habitation of the Spirit of God. And your prayers continuously change you unto the image of God. Huwag laging nag-iisip ng negative. Kwentuhan ay negative, mga kapintasan, kasi magiging ganun ang shape ng brain mo, reklamador. Unhappy, miserable. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. At may nangyayari pag iniisip mo. Sa katunayan, napapatunayan na ngayon na naman ang siyensya, although hindi naman natin kailangan ng siyensya para patunayan yan, pero mabutit napapatunayan nila na ang iniisip talaga ng tao, napaka-powerful, that you can affect the physical world around you with thought. At matagal na natin alam yan sa Bible. Sabi ni Jesus, if you believe, tell this mountain to lift itself up and throw itself into the sea, and it will. Nothing is impossible for those who believe, sabi ng Bible. And believe is thought. Kaya may sakit ka, hindi siguro ako gagaling, lalala ako ng lalala. Yan ang mangyayari sa'yo kasi yan ang paniniwala mo eh. Napakahalaga ng paniniwala, ng iniisip. At alam niyo yung marami mga test sa mga placebo effect. May mga pasyenteng tinuturukan ng hindi naman gamot pero pinapaniwala silang gamot yon, nagagalingan. May mga pasyenteng pinapainom ng bagay na placebo lang naman, hindi gamot, pero dahil iniisip nila gamot, gumagaling sila. Kasi naniniwala. Yan ang tantalizing area of study. How faith can actually move mountains. How faith can change the physical reality around us. Why? It is not impossible because we were created in God's image. And there's that tinge of God's power that reside in God's children. And we are God's children. Kaya sabi niya, if you believe, turn to this mountain and tell it, lift yourself up and throw yourself into the sea, and it will. Kahit man lang 1/4, 1/8, 1/10 ng ganon, ma-accomplish ng ating faith. But how do you do that? You continuously discipline your mind through prayer, through meditation, and through the thoughts that you dwell on. Let your mind be the throne of God. Dear Lord, we thank you that you reside in us, that your kingdom is in us and out there. But very importantly, it is very tangible to us. That our hearts, our minds, our thoughts can be your dwelling place. Turuan mo kami, Lord, na maging disiplinado sa pag-iisip. Iwaksi ang mga bagay na mga negative, mga nakakapagpahina ng loob, nakakatakot, nakakapagpasama ng ugali. At turuan mo kami, Lord, na maging mapasalamat, mapagpatawad, maibigin, mabait. At dito, patuloy na mababago ang aming isip, ang aming puso, ang aming ugali, ang aming buhay. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang mga dapat natin gawin at dapat tigilang gawin
dahil sa mga bunga ng ganitong pag-aaral natin. Let the Spirit of God dwell in your quiet moments. Be quiet enough to hear the voice of God. Be still and know that God is Lord. Lord, sa pananahimik ng mga anak, mangyaring patuloy niyo pong turuan, hipuin, at bigyan ng kaliwanagan. Be with the Lord in silent meditation.